versikulo 8. All together, reading together. Kita tanan magdungan ng basa. You will receive power. Bumunsad kaninyo ang Espiritu Santo, madawat ka ng gawang mahimo kung mga saksi sa Jerusalem sa tibok Judea, sa Samaria sa tibok libutan. Hallelujah. We are in the Lord Jesus Christ. Ang anak kita karon diha sa atong Ginoong Jesucristo. So I love and bless you with the heart of Jesus Christ. Ako nagayigugma ng panalangin kaninyo ban ang gugma ni Ginoong Jesucristo. So today I would like to share with you the power of the Holy Spirit. O karon gusto na ko ipaambit kaninyo ang gahom sa balaang Espiritu. Almighty God desire to bless all of you. Tingwagin sa itong Ginoo ang pagpanalangin kanatong tanan. So I believe that starting today, God will bring a new vision to all of your lives. Nato ang masuhod karon ng Ginoo nga balaang bagong palanawan sa inyong kinabuhi. Bible says, Haggai chapter 2 verse 19 says, from this day on I'll bless you. Ang Biblia nagayon diya sa Haggai kapitulo 2, Ageo kapitulo 2, versikulo 19. Bisan to walay trigo nga nabilin ug walagi apoy bunga ang mga paras, mga kahoy higira, mga granada ug mga olibo, apan gikan karon pananginan ko kamo. So how will this blessing from heaven come upon you? Musansaan yung palabot kanimo, nini panalangin gikan sa langit. Today's scripture says the answer at chapter 1 verse 8. Kung karon ang kasalatan nga atong gisgutan mo ang tubag diri sa buhat kapitulo 1 bersikulo 8. We'll read it again. Basahon ang pag-usap. You will receive power At ang lubunsay ng Panginoon Espiritu Santo, makadawat ka magawang kung mahimo ka mga akong mga saksi sa Jerusalem sa tibok Judea ug Samaria ug sa tibok libutan. Amen. Greeting each other. You will receive the powers. And the Holy Spirit come upon you. You will be witness of Jesus Christ. Amen. In the Old Testament, God worked through Moses and the prophets. Sa daang kasabutan ng Ginoo ng gimot pinahagi ni Moises at sa mga propeta. As prophesied in the New Testament, Jesus Christ came to the world, worked directly. Ingon sa mga propesiya sa bagong kasabutan sa Jesucristo ni gimot kayon direkta tayo. After the Lord Jesus Christ fulfilled the gospel on the cross, he was resurrected and ascended to heaven. Human natuman sa Ginoo ang kabubuton sa Dios dito sa cross, siya nabanda ang mikayat sa langit. He poured out the Holy Spirit. He had promised this. Iyang gibulbong iyang palang Espiritu gumawa ang iyang gisaad. So the disciples were able to fulfill their mission filled with the Holy Spirit of God. Mga disipulo makahimo sa pagtungkol sa ilang misyon nga mga pagkapuno sa Balang Espiritu. Today, Bible tells us that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya ng Biblia nagaingon niya si Jesucristo, mga gihapon kagahapon karon sa walay katapusan. And now we live in the age of the Holy Spirit. O karon yan kinabuhi na kita sa Balang Espiritu. So today, I would like to learn more about the Holy Spirit with all members. O karon gusto ngayon si Pastor kita makakantol kabahin sa Balang Espiritu uban kanatong tanan. Firstly, the Holy Spirit is the Creator. Una ang Balang Espiritu mo ang magbubuhat. Genesis chapter 1 verse 2 says, Biblia nagaingon niya sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 2. now the Ang earth was kalibutan na ang maglalahing tsura. Ang kadagatan gitawanan sa kangit-ngit ug ang Espiritu sa Dios nagliyo ibabaw sa katubigan.
In the beginning, when the God created the heaven and the earth, there was emptiness. Sugod ko sa sinugdanan sa diyang gibuhat sa Dios ang kalibutan hawa ang taphaw. The Holy Spirit working with the God Almighty. Ang ang Espiritu naggibuhat uban sa Ginoo. So, we must understanding Holy Spirit very well. Holy Spirit is the co-workers with God Almighty. Ngunit kinahanglan nila masabtan kung sa ang balang Espiritu tungod kay ang balang Espiritu mga kauban sa pagtrabaho. Second one, the Holy Spirit is the Almighty God. Ngayon kadua, ang balang Espiritu mga gamahanan ng Diyos. So, 1 Corinthians chapter 2 verse 10 says, Unang Korinto kapitulo 2, versikulo 10 na galingon. God has revealed Upan, His ipadalag ko na sa Diyos ang iyang tinakot, pinahati sa iyang Espiritu. Ang Espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa niya itong labing natagod ng mga katuyuan sa Diyos. Bible says that God is a spirit. Ang Biblia na galingon niya, Ginoo mo ang Espiritu. Spirit of God searches all things. Ang Espiritu sa Ginoo nagsusi sa tanang butang. That's why when we receive the Holy Spirit, we can understand Him very well. Una kung ang palang Espiritu ng buksa diri ka nato, makasabot ng kita pag-ayo. Third one, the Holy Spirit is the counselor. Ang ikatulong palang Espiritu mo ang magtatamba. Bible says, John chapter 14, verse 26. Ang Biblia na gayon diya sa 1 kapitulo 14, versikulo 26. But the counselor, the Holy Spirit, whom the Father Siya ang is iyong kauban ang mga Espiritu Santo na ipadala sa Ama sa akong ngalan, magtudlo mag-inumdom kaniya sa tanan nga akong isulti kaninyo. Amen. The counselor, meaning the paracletor, one who is always by your side to help you. Ang magtatambag mga kasabot nga parakilit, nga mao ang nga naasigili mo para matabang. The Holy Spirit counselor help the evangelism and the teaching, comfort, advocate, and counsel all our lives. Ang balang Espiritu, mga matabang diha kanimo sa pag-ibanghelyo, sa pagtudlo, sa paghupay, pag sa mga imong mananaban. When we pray in the Holy Spirit, our problems will resolve. Kung kita mo ang diha sa Espiritu, nga tamatag problema mo sulban. That's why we must learn the truth very well about the Holy Spirit. Unang kinahanglan ginato makatunan ang kamatuoran pinagi sa balang Espiritu. The counselor, paracletor, meaning Greeks, allos. Diya sa Grego nagpasabot nga ang balang Espiritu ang paraklet, nagpasabot nga alos. Allos meaning is the very distinct. Ang pasabot sa alas mo ang mawalang yun, parihara yun. The Bible says that Jesus Christ was the first paracletos, first helpers. Ang Biblia na gayon ni Jesu Cristo mga ng paraklet, inawag siya dito sa kalibutan, isip o sa katao, harang magpabang ka na to. Jesus came down to us from heaven in person to help us. Kung muna siya inawag dito sa kalibutan, isip o sa katao, harang magpabang ka na to. Which means Jesus came to the world as a man like you and I. Kini nagpasabot ni Jesu Cristo nga sa kalibutan, sama sa usang katao. The Holy Spirit is as the second paracletos, helping all of us. Ang balang Espiritu mga ikaduang paraklet, ang buhay ng Diyos uban ka na to. Holy Spirit, the living God, is with us. Ang balang Espiritu mga buhay ng Diyos uban ka na to. So we must understanding about the Holy Spirit very well. Muna kinahanglan ginato makatunan ng maibanan ang balang Espiritu. Number 4, when the Holy Spirit come upon us, our life will change. Ang ikaw-apat ng balang Espiritu moabot, ang kauspanan moabot. In the early church, members, even the disciples of Jesus Christ, was very afraid
because of the Jewish people want to kill them. Ang daan kasabot na nagaingon nga, ang bisa ng mga disipulo, naadlok tumatay sila sa mga Hudyo nga patyon sila. And then they were praying more earnestly in one place. Apan sila nag-ampil din sa kalugar, matinud-anon kayo. After Jesus ascended into heaven, they were gathering one place to pray continually. Human sa Jesus ni Gaya dito sa langit, nagtapon sila sa usang kalugar, ug nag-ampil pa kayo. When the day of Pentecost, the Holy Spirit came from heaven to all of them. Sa diyan sa adlaw sa Pentecostes, ang Banal Espiritu na lulubyan kanila. They were anointed with the Holy Spirit of God and the fire. Sila napuno sa Banal Espiritu sa Ginoo ug ang kalayo. All of them received the gift of the tongues of fire and the prophecies. Ug sila na nakadawat sa mga pinulungan o Our church needed these situations. nga po ang simbahan na kinahanglan ng iyong sitwasyon. We read the Bible, Acts chapter 2, verse 1 to 4. Diya sa 2, Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod 4. When the day of Pentecost came, Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtuturo ng tibok sa kadapig ug sa kalit ng guros gikan sa langit sama sa pagguros sa angin ug bilakong kini sa tibok na lain ilang tibok. Iyon nakakita silang tao nga dila ang kalayo na nagtungtong diya sa matag usa kanila. Silang tanan ang puno sa Espiritu Santo ug misulti nga kanilang pinulungan sumala sa gisulti kanila sa Espiritu. when they prayed, the tongues of fire came upon all of them. Sabihan sila nag-ampok ang Banal Espiritu ang sa diya kanila. All of them speak in new tongues very well and prophesied. Kung silang tanan nakadawat din sa Banal Espiritu, nakasulti sila lain-lain mga pinulungan. What change occurred when the power of the Holy Spirit came upon my life? Nakadawat ako kabaguan, mga pulang Espiritu, mga nagdarig na ako. When the Holy Spirit came upon my life, my spiritual eyes began to open, and I could understanding and believe the word of God very clearly. So diyan wala pa rin kung sabihan kaniyang Banal Espiritu, wala pa rin sabot si Pastor pag-ayo na siya kasabot. Which means I was opened my spiritual eyes. Muna kinahanglan ko ni Abrian ang iyang espirituanong mga. All of the Christians must be open their spiritual eyes. Muna kitang talang mga Kristoano, kinahanglan ginatong Abrian, atong espirituanong mga mata. I can testify very well. When the Holy Spirit came upon me, He reminded me of my sins. Siya nagkaroon na Espiritu, nga walang Espiritu mo konsol, dili ka na ako, nagpainuntog siya sa akong mga sala. Holy Spirit gave me a heart of repentance, and I immediately repented my sins. Mga walang Espiritu, naghatag ka niya sa kasing-kasing ng minusulong ng dali-dali ng kasayo. So I received the gift of the speaking in new tongues very well. Munang siya nakadawat, sa grasa sa pagsulti ang lahat ng mga pinulungan. I was overcome the prayer time very well. Kung siya naka-overcome yun sa mga pag-ampong. Because before I received the Holy Spirit, I could not pray very well more than 5 minutes. Sa diyan ko nung malakas siya nakadawat sa Banal Espiritu, digit siya kaampong pag-ayo, bisan sa 5 minuto. But after I received the Holy Spirit, I overcome the prayer time, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, continue prayers. Kung sa diyan siya nakadawat sa Banal Espiritu, makaimo digit siya pag-ampong, bisan sa usang oras, dalawang oras, o dagang oras. Holy Spirit teach me, help me how to pray very well. Ang Banal Espiritu may tabang, diyan kanyang sa pag-ampong, pag-ayo. Last Fridays, we have evangelism prayer meeting here. Kung sa niaging Bernes,
Doon kami per meeting direct conference. After singing, we were starting the prayers. O sa pagumana ng kanta, nagsugod kami ng pag-ampo. I saw the Kisha was playing very well, powerfully. Siya po nakakita na pag-ampo na makusakan. Because of the tongues of fire holding the lips of the Kisha sisters. Tungod kay ang balang Espiritu may kontrol diri sa akong mga bakbang. I have in their life the revival came upon the Jesus Mission churches. O si Pastor nung una gayon na ang revival na doon lagi diri sa simbahan. When you pray in new tongues of fire, revival come upon the old churches. Kung kita maampo diya sa balang Espiritu, ang gawang bukod sa balang Espiritu bukod sa diri kanato. And then we must pray more honestly like wives. Kung kinahanglan kita moampo nga matinud-anod kayo. Immediately after I received the Holy Spirit, I become an evangelist. O diya human niya madalat ang balang Espiritu, nahimong siya pag-ibanghelyo. I was devoted my life for the glory of God and the evangelism. Iyang gihatag ang gihalan ng iyang kaugalingon aron sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Also, Holy Spirit has given us the new visions. Kung balang Espiritu nag-atag kanato og bag-ong pananawon. Evangelism of the Negros Islanders. Ang pag-ibanghelyo diri sa Tibet, Negros Island. Why we have an evangelism around the Negros Islanders? Ngano kinahanglan ng pag-ibanghelyo diri sa Tibet, Negros? Because Jesus wants to conquer the whole Negros Island by the power of the Holy Spirit of God. Kung di ganahan si Ginoong Jesucristo nga mabuntog ang tanan diri sa Negros Island pinaagi sa tuon sa balang Espiritu. So I asked to Jesus God to give us the 300 prayer warriors. Munang siya nag-ampo ang nangayon sa Ginoo nga mangayon siya og mga prayer warriors 300 ka buo. Give us the 100 church established planting in Negros Islanders. O nangayon usab siya og ustagatas nga simbahan nga itungod diri sa Negros Island. We need to pray because they're like wives. Kung makahimo kita pag-ampo sa aman ini. All church members have a vision in the Lord God and Jesus Christ. Kung kita mga gano'n diri sa simbahan, kinahanglan pa makabato ng pananawan diha uban ni Ginoong Jesucristo. You will plant the church and make a disciple step by step, 100, 200, 500 members. Kung makahimo kita pagtukod sa matang simbahan, ustagatas sa 200. Even though you are weakness, but Holy Spirit is very strong. Even usahay kita maluyawon, pero atong balang Espiritu makusganan gayon. Have a vision in the Lord Jesus Christ with the Holy Spirit. Kung kinahanglan kita makabato ng pananawan diha sa balang Espiritu. I realize the Holy Spirit is my best friend, best co-workers. Kung una-una si Pastor nga balang Espiritu mo iyang suod nga higala. So I pray that the presence of the Holy Spirit will fill everyone gathered here today. Ako nag-aampo nga matinud-anon o katapos nagkabaw din sa o ako nag-aampo nga ang presensya sa tunggoy nga Diyos magapuno sa nato direktron. Bible says in Romans chapter 3, 23 says, for all have seen the fullness of the glory of God. Ang Biblia nag-ingon diri sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, ang tanan nakasala ug nilayon sa imahe sa Dios. We cannot solve the problem of sins. Dili kita makasulod sa problema sa sala. But when the power of the Holy Spirit come upon us, forgiveness of sins and freedom come upon our lives. Kapag kung balang Espiritu bukod sa dili kanako magnaimo kita pagpasaylo sa matag sala o kagawasan. Bible says in Romans chapter 8 verse 1-2. Ang Biblia nag-ingon niya sa Roma Kapitulo 8, versikulo 1 hangtod 2.
Therefore, there is now no Doon condemnation man sa sila ng Inusa ng Kristo Jesus. Kaya malaw sa Espiritu Managata kong pinuhuy, diya sa pag-iusap ng Kristo Jesus, nagluwas ka na ako gikan sa sala, sa balaw sa sala o sa kamatayon. Amen. When the Holy Spirit come upon your life, you will be set free from the sin and every kind of troubles. Kung ang balang Espiritu mo kung sa birik na nato, makayo kita, makabaton kita kagalasan diya sa sala. Holy Spirit is solving the problem of death. Ang balang Espiritu makasolbar ko kayo diya sa problema sa kamatayon. Holy Spirit change the death to the life of Jesus Christ. Ang balang Espiritu makausap sa kamatayon diya sa kinabuhi ni Jesus. Before I received the Holy Spirit, I was dead in my situations. Sadya wala pa nakadawat sa balang Espiritu si Pastor na naisipin ko galing ng napatay. Then meaning there is no happiness. Ang kamatayon nagpasabot na walay kalipay. Then meaning always downcast. Ang kamatayon nagpasabot na sigitan di madasigon. But when the Holy Spirit come upon life, I was resolved the all these problems. Kung sabihan ko ng balang Espiritu mo kung sa nabihan kaniya, ang iyang tanang problema adunay kasabadan. Also solving the problem of cause and the senses of revelations. Ang pagsulbad sa problema sa tunglo, ang pagpakatid sa kagawasan. Colossians chapter 3, 13 says, Galacia Kapitulo 3, versikulo 13. Crying, Apan iwanan kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaan, pinagi sa pag-inom siyang kagalingon niya pinunglo, tungod kinato kay sumala sa gingon sa kasulatan, tinunglo sa bisan kinsa nga mitayon sa kahoy. that's why Jesus Christ crucified on the cross for resolve our problem of causes. Umang gini nagpasabot nga nga sa Ginoo si Kristo, ginansang diri sa cross aron masulban ang tanan natong problema. So new beginnings, turning point in our life when the Holy Spirit come upon your life. Ang bagong sinundan nagpasabot nga kausbanan sa punto sa kinabuhi. If you want to turning point in your life, pray for honestly, receive the Holy Spirit. Kung kita ganahan na makabaton kita pagkong kinabuhi, kinahanglan kita mo angkot pagtayo o dawaton nato ang balang Espiritu. You will become a new creation. Kung kita mayroong bagong binuhat. New creation meaning is the falling love with God and Jesus Christ. Kung ang bagong Kristiyano, ang bagong pagkinabuhi mo ang paghigugma diya sa Ginoo. Not falling the people's words. Kung dili ang paghigugma sa mga tao. Falling love with God and Jesus Christ. Mo ang paghigugma diya sa Ginoo. This is the new creations. Kung mapili ng pasagot ang bagong binuhat. Bible says, 2 Corinthians chapter 5, 17. Ang Biblia na ngayon diya sa ikaduhang Korinto, kapitulo 5, versikulo 17. Therefore, Kaya bisan kinsa na naiwasan ng Kristo, bago na siyang binuhat. Ang dahan gihagi na ang bagong mihabot na. hallelujah. The new has come. Jesus Christ come into us. Ang bagong binuhat mihabot na. That's why we can love in Christ Jesus, fall in love with Jesus Christ. Walang kinahanglan nila ito igugmaon pag-ayon sa Ginoong Jesucristo. This is the meaning new creation. Kung kini na pasabot nga mao ang bagong binuhat. We will become a new creation likewise. O makaibang yung tao sa ang bagong binuhat. Also solving the material problem when the Holy Spirit come upon life. O makaibang kita ang pagsugat sa mga material ng mga problema. When the Holy Spirit come upon our life, we seek His kingdom and His righteousness. Kung walang Espiritu mo kung sa diri ka nato, makaibang kita ang pagtutok o pag-una rin sa iyang gingaringan. And then all things will given to you according to the promise of Jesus Christ. Kung tanang mga butang igadulong raw niya diya kaninyo sama sa iyang gisaad diri sa puno. Matthew chapter 6, 33 says, Ang Biblia na ngayon diya sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 33.
worry about worldly things. Muna ngayon si Pastor Manila takinala mabalaka sa mga butang diri sa kalibutan. When the Holy Spirit come upon the passage to evangelism opens. Ang Banal Espiritu mapunsa diri kanato, makaimo kita pag-abay sa mga gianan din sa pag-ibanghelyo. I did not learn how to evangelism very well, sir. O wala din kabalo si Pastor sa pag-ibanghelyo kayo. But when the Holy Spirit come upon to my life, Holy Spirit teach me where we'll go, how to preach the gospel. Pero ang Banal Espiritu nitabang din kaniya asa mo nato, ug usaw pagsangya sa iyang pulong. Don't worry about how to speak, how to deliver the good news. Wala din ang kinahanglan mabalaka ang saan nato pagsupi, ug saan nato pagsangya sa iyang pulong. Holy Spirit will teach you, help you, guide you. Kaya ang Banal Espiritu matabang din kanimo, ug magiya din kanimo. I don't know very well. Pullon, Bayan, and Campagyo, and all around the Palio, very well. Ang galing din sa akin pagay si Pastor diya sa Bolon, sa Balian, bisan sa Palio. I just pray to God and the Holy Spirit guide me, teach me where I go. Apan siya ni Ampo lamang sa Ginoo, ang Banal Espiritu, dituntun diya kaniya kung asa mo adto. Holy Spirit is very good and very powerful. Ang Banal Espiritu maayo gitayo ug gamhanan gayon. So when we hear and believe and practice the word of the Lord today, miraculous will happen to you. Kung kita nga nakadungog o nagtuon sa pulong sa Diyos karon, ang milagro mahitabo. The Lord God says, Isaiah 60 verse 1, Elijah, shine, for your light has come, and the Lord light has come, for glory has risen upon you. Biblia na gayon din sa Isaiah, Kapitulo 60, versikulo 1, Bangon Jerusalem, simlat ang yamot ng imong kahayag ug ang himayon sa Ginoo, nagdanag na kanimo. We have songs, jump, jump, jump. Like that, we can jump for the preaching the gospel. Gagawin kita kanta na jam, ang kayo kita pag-ampang sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. We can learn it, for deliver the good news. Kung makayo kita pagdagan sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Bible teaches all this one very easily. Kung ang Biblia na gaingon, sa Biblia na gatudlo, ini kayo kanato. Evangelism and deliver the good news is not difficulties. Ang pag-ibanghelyo, ang pagsangyaw sa iyong pulong, dili kayo bisod. This is very easy. O kini sa iyo, doon kayo. When you receive the Holy Spirit, this is very easy and enjoyable. Kung madawatan na ito ang Banal Espiritu, makaimong kita pagbuhat diini sa sayon na kang. I am enjoying my life, deliver the good news to all people. Kung siya nagbalibayon sa pagsangyaw sa iyong pulong, o sa pagtudlo sa mata. That's why always I pray, I go today and tomorrow likewise. Muna siya nag-aangkol, sige, kumasa siya mo ako, bisan, ba? I pray that peaceful and capable workers like the prophet Isaiah and the apostle Paul will be trained and greatly used through these places. Ako nag-aangkol, ang matinagbanan ng katagwas na trabaho, sama ni Pagkata Isaias o Pablo, magpansay ang magamit pag-ayaw pinahagi ng babita. So we may be weaker, but the Lord Jesus Christ is strong and powerful. Kita malayon ko ang Ginoo kusgan ang gamhanan ngayon. The Lord says, Mark chapter 16, 17 to 18. Ang Biblia na gayon din sa Marcos, Kapitulo 16, versikulo 17 hanggang 18. And his eyes will follow to Tungkol the niyo ang hills. katimahan na mabatunan sa mga motoros sa akong ngalan, magigil sila mga yawa, umanuti sila lain-lain mga sinuktian, makakapon sila mga alas o kung makainom sila gilo, dili sila maunsa, itapiw nila ilang mga kamot sa mga kasakiton, umang-ayo sila. Amen. We must believe that his signs will accompany with all of the believers. Kung kita dapat natuloy, matunan na kining mga timahan sa mga batunan sa tanang motuo. As a Christian, you can drive out devil spirits. Isa
sa Kristohanon, makahimo kita paglungkod sa mga daotang Espiritu. You can pray for the sick people with your hand upon them. Makahimo kita pag-ampo sa mga sakiton ng mga tao. You can speak in new tongues in their ears. Makahimo kita pagsulti sa lain ng mga pinulungan pagkayo. And then Jesus Christ doing with the youth. Kung walang si Ginoong Kristo, nagbuhat niya kanimo. Jesus promised, if you ask in my name, I will do it. Sa Kristo, misal, kung kita mo, makayo niya sa iyang ngalan, buhatag yun niya kini. We must just believe the Bibles Walang kinahanglan ginatutuhan ang pulong sa Ginoo. and then just practice it. Kung kinahanglan natubad sa kayo kini. So, I was starting the spiritual evangelism, blessing evangelism, and the Holy Spirit come upon to my life. Nakahimo siya pag-ibangilyo sa kadalanan, sa pagpanalangin sa Ebanghelyo, kung siya nagdawat sa Banal Espiritu. I just visited the house to house, apartment, all house to house, open the door to deliver the good news. Nakahimo siya pag-ibangilyo sa matag kabalayan o pagtutok sa matag puntahan. In the morning to in the evening, visit to house to house, and another village, continually evangelism. Ikan sa bunta ito sa gabi, nakahimo siya pag-sangyaw sa matag kabalayan. So many people encourage and change their lives. Wadang mga katawan na nadasig o nakabato ng kabaguhan. Through the evangelism, countless people suffering illness have been resolved. Pinagi sa pag-ibangilyo, ang walay katapusang pag-antos o mga sakit sa katawan na solban. Our God is performing miracles, reviving dead souls through intensive evangelism in unreached areas. Ang Diyos naghimo og milagro sa pagbuhi sa mga namatay ng mga kalag pinaagi sa mga kusganan ng pag-ibangilyo sa mga dili maabot na lugar. Nowadays, we have evangelism barangay Palios. Ang karon nakahimo kami pag-ibangilyo dito sa barangay Palio. So many people and children encourage their lives. Kadagan sa mga katawan dito na nadasig bisan ng mga bata. So many family restoration their conditions. O kadagang mga kapamilyaan, kabatulo, kadaugan o kabaguhan sila. Through our sacrifice, devotion for evangelism, some people will alive. Kung pinagi sa ito sa kondisyon sa pag-ibangilyo, ito na mga katawan na makabatulo pagkong kinabuhi. Bible says, Psalm 77, delight yourself in the Lord, He will give you the desire of your heart. Ang Biblia na ganyan sa Salmo, Kapitulo 37, versikulo 4, Pangita ang kalipay niya sa Ginoo, ug atagan kaniya sa imong ipangandoy. Bible says, Psalm 81 verse 10, open your mouth wide, I will fill it. Bible promises. Kung ang Biblia na ganyan po niya sa Salmo, Kapitulo 80, versikulo 10, ang kabaguan, ang kabuntunan, dinitugan niya ang dagpugay. Salmo Kapitulo 81, versikulo 10, ako ang Ginoo ngayong Diyos, mga nagkuhang kalimugikan sa Ehipto. So we must know that the Lord will fill us when we pray in truth. Munang kinahanglan ginatumay baluhan ng balaod sa Ginoo, mupuno ka nato kung kita mag-ampo o nga matinagkanon. Evangelism and leading the dead soul to the Lord is the shortcut of the amazing blessings. Ang pag-ibangilyo, pagdala sa mga patay, nakalamo ang daling pamagi sa mga libot ng mga panalangin. Do you want to receive the amazing blessing from God? And then you must start evangelism. Munang kinahanglan ginatusog na ng pag-ibangilyo. Bible promise about this one, how much important evangelism. Ang Biblia misal nini ayaw kung sa ka-importante ang pag-ibangilyo. You are strong and courageous spiritual soldier of Jesus Christ. Ikaw ang mapusgano na gadunay kay Isus na sundalo ni Ginoong Kristo. Because of the Jesus Christ dwells in you with the word of God and His Spirit. Tungod kay ang walang respeto ng Ginoo na kinabuhi niya kanimo. This is the very important knowledge of God and
and then we can do with the Jesus Christ, with the Holy Spirit of God. Munang importante yung kinikayo ng alam diya sa Ginoo nga makahimo kita uban ang Banal nga Espiritu. Greeting each other. You have a power with the Holy Spirit. You can overcome the world situation. You can deliver the good news. Makahimo kita pagsanyaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Therefore, you can have a positive influence on everyone you meet. Aron kita mahimong positibong impluwensya sa mga tao nga imong mahibagyan. Yesterday, we were visited someone sickness belong church members relative houses. O kagahapon nakahimo kami pagbisita sa among kauban nga membro dito sa Bulon. After we worship service, husband came to theirs. Kung iba naman sa pag-ibangilo yang bana among nahibagyan. They needed Jesus Christ. Kung sila na kinahanglan yun ni Ginoo sa Kristo. They needed someone to help them. Kung nakinahanglan sila ng matakabang dirat nila. Because of the mother and baby was very sicknesses. Tungkol kaya ang inahalal ng anak doon nag-iisa. Who can help them? Kung kisa nga makatabang dirat nila. That's why I was praying for their family and the baby and mothers. Resolve their program, healing power come upon them. Kung nakahimog si Pastor sa pag-ampo, bisa na pagsulbad sa ng problema, bisa na kayuan, nila natin. Sister, stand up, please. Baby was born, but from the bones, baby has sicknesses of this. Siya natawa ang bata, pero ang bata nakakaw naghugaw sa tiyan sa inahan. Today message is the answer, remove the resolve the all program of sickness and the troubles. Kung karoon na itong isgutan sa iyong tulong na pagsulbad sa tanang problema. Mother and baby have been healed already by the blood of Jesus. Kung ang inahan ng anak nakabato ng kayuan dahil ni Ginoo sa Kristo. Believe Jesus Christ is the Almighty God, healer of healers. Muna, mutuloy kita ni Ginoo sa Kristo tungkol kay siya ang kabanang na Diyos nga maayo balon. So I declare that only through the power of the Holy Spirit can you do all things. Ako nag-ayag na pinagi sa gawang sa Balang Espiritu, makabuhat sa tanan. That's why I love you and bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Una ko nagigupo, nagpanalangin kaniyo sa ngalan sa Ginoo. Because of the Jesus Christ love me and bless me. Tungkol kay ang Ginoo, nagigupo diya kaniya o nagpanalangin diya kaniya. So I pray that the teamwork centered around the leader of each local churches, Bulon, Bayan, Gambagyo, and the Gadodok, and the Thais, Manila will be successful. Ako nag-ampo ang mga pag-iusap, mga ang sentro diya sa kapangulo diya sa simbahan, bisan sa Bulon, sa Bayan, sa Gambagyo, sa Gadodok, sa Dawis, ng Manginong, Malangpuson. Your ministry deliver the good news is most important matters. Ang pagsangyaw, bisan ng ato mga ministry, mga importante gyud kayo. So let us strive together and pray wholeheartedly. Muna maningkabot kita nga magtigom o mag-ampo pinaagi sa tibok na itong kasing-kasing. Then the Lord will fill you with the fullness of the Holy Spirit. Ang Ginoo ang puno kaninyo o ba ng puno sa Balang Espiritu. So I pray and bless you that you may become God's co-workers who will be greatly used in the last days. Gako nag-ampo ng panalangin kaninyo ang kamamahimong kauban sa pagtrabaho niya sa Ginoo o magpagamit niya sa kapupusan ng mga adlaw. In the last days, many people call you their love of God. O sa katapusan ngayon, sila ang katawan mabuntag yun niya silang pagigugma sa Ginoo. Bible says, call the meaning lacking of the love of God. Ang pagkabuna na pasabot diri sa pulong sa Ginoo, ang kulangan sa pulong kulangan sa gugma sa Ginoo. That's why as a church members, as a Christians, we must increase the love of God, love of our neighbors. Walang kita isa pa sa Kristiyano, member diri sa simbahan, kinailangan patubuan o patasan na itong pagigugma diyan sa Ginoo.
Christ on the cross for salvation of our souls. Kaya si Ginoong Jesucristo na kayo na ngayon sa paglansang sa pagsakripisyo siyang pagalingon aron sa itong kaluwasan. All of the church members sacrifice devotion for the churches. O kitang kanang katawan din sa simbahan, makayong kita pagsakripisyo bisan din sa simbahan. Because the church is the body of Jesus Christ. Tungod kaya ang simbahan mo ang lawas ni Ginoong Jesucristo. We can worship in the body of Jesus Christ. Makayong kita pagdaig diya sa lawas ni Ginoong Jesucristo. We can standing on the body of Jesus Christ. Makayong kita pagpito diya sa lawas ni Ginoong Jesucristo. Within the church is very important. Someone sacrifice, someone devotion, financial, everything. Ang pagsakripisyo bisan sa paghatag sa ng pinansyal, kinahanglan yung kayo din sa simbahan. Because God wants to save some people through churches. Tungod kay ganahan sa Ginoong Jesucristo, magalawas ang mga katawan, pinangagi ka na to. So we thank you so much for sacrifice yourself for God and the evangelism. Mula ng pasalamat ni Christ si Pastor sa paghatag sa iyong magalingan isip sa sakripisyo para diya sa Ginoo. Yesterday, during the evangelism I was very glad in my heart. O kagapon na kami nag-ibangilo ng kabaton yung kalipay sa Ginoong Jesucristo. People will come to the church and worship to God Almighty. Kasi na ato dito sa simbahan ng Lidayi. They want to hear the truth about the gospel of Jesus Christ. Tungod kay ganahan sila nga makadungog sa pulong sa Ginoo. They want to receive a salvation of their souls. Tungod kay ganahan sila makabaton ng kaluwasan sila matagkala. They want to be real Christians. Ganahan sila mahimong Kristohanon. Through our evangelism, someone, one by one, become a real Christians. Tungod sa itong pag-ibangilyo, ang matagkatawan mahimong maayong Kristohanon. Real Christian meaning abandon all kind of idol and statues. Ang pagkahimo ng Kristohanon, ang Kristohanon ang pasabot na ang pagpriya sa tanang mga Diyos-Diyos o kinabuhi diri sa kalibutan. Real Christian make a wonderful life for the glory of God. Ang tinuod ng Kristohanon nagpasabot nga adunay maayong kinabuhi diha sa Ginoo. So I pray always all church members of Jesus Mission Church become a real Christians. Kung siya nag-apo, nagalawan, ng tanang katawan diri sa simbahan mahimong maayong makinag-ano ni Kristohanon. When you read the Bible day and night, follow the church instruction, you will become a real Christians. Kung kita musunod sa mga pagtulong diri sa simbahan, bisan ang pagbasa sa iyong pulo, mahimong kita ang maayong Kristohanon. Yesterday I told you 99% purified is not enough. Kagagabi, nagayon si Pastor na ang 99% dili na siya enough para nato. Real Christian meaning is the 100% devotion, sacrifice for Jesus Christ. Ang tinuod ng Kristohanon nagpasabot nga o sa gatos ka porsyento ng paghatag sa iyong kagalingon diha sa Bring the Ginoo. water bottles. I saw the example. This is the very purified waters. Kini nagpasabot na limpyo nga tubig. I like to drink very well. Ganahan di siya minom ng pagayo. But if someone put 1% poison here, can I drink here? Apan ka lang sa katawang butang o kilo diya ka usa ka porsyento, makayano ba siya pag-inom ini? 1% poison will destroy my life. Ang usa ka porsyento nga ilo makahimo pagguba diya siya kinabuhi. That's why we must make ourselves 100% perfect Christian life. Muna kinahanglan ginato gibuon atong kagalingon nga usa ka gatos ka porsyento nga aron mahimong kitang tinuod ni Kristohanon. 99% not enough in Christ Jesus. Ang 99 nga porsyento dili gid na kaigo. Jesus wants to become a real Christian, 100% sacrifice devotion to God and the churches. Tungkol si Ginoong Jesucristo ganahan gyud siya nga usa ka gatos ka porsyento nga atong ihalad ang atong kagalingon diha kaniya. All of you receive the amazing blessing when you change your mind.
Kung atong gospel, atong mga nauna makadawag, kitang maayong na panalangin diya sa Ginoo. Let us pray. Father God Almighty, we thank you so much for sharing the gospel about the power of the Holy Spirit. I pray in the name of Jesus Christ. Pour your spiritual power to all our church members to become a real Christians. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Say Amen. May the Lord